Hey guys, for this video, tara pag-usapan natin ang 10 reason na nagustuhan ko with the new Samsung Galaxy S26 Ultra. At tuluyan na nga ni Samsung tinuldukan ng mga haka-haka at chismis when it comes sa technology na meron sa kanya sa Galaxy S26 series. With the Galaxy S26 Ultra, Samsung formally introduced the privacy display technology. Well guys, this is the game-changing pixel level protection pagdating sa isang smartphone, and this is the world's first privacy display sa isang mobile device. Ito ay napaka-useful na feature para if ever na gusto natin magkaroon ng privacy sa ating mga smartphone, especially kapag nasa public place tayo. Ito na yung sagot dyan, the privacy display. Kapag kasi guys naka-turn on tong feature na to, ikaw lang na nakaharap sa yung smartphone ang nakakakita ng content dun sa mismong device mo. So yung mga nasa gilid na nagmamarites, wala na pong way para makita po nila yung device mo or yung laman ng device mo rather. And ang malupit dito, pwede mo pa siyang i-customize if ever na ang gusto mo lang na magkakaroon ng privacy display is the notification. So if ever na meron sa yung nag-chat or meron sa yung email, so ang maganda dito yung nasa gilid mo, hindi po makikita yung nagpa-pop up na notification. Kumbaga black lang yon kapag nakita nila. Pero ikaw na nakaharap sa yung smartphone, well, nababasa at nakikita nyo po yung pinaka-content. At hindi lang yon, pwede mo rin itong i-customize if ever na gusto mo specific lang sa isang application, gagana yung privacy display. So perfect to guys if ever na gagamitin mo siya sa mga banking application, messaging application, something like that. Para kapag inopen mo, yun lang po yung merong privacy display effect. And syempre, if ever na mahilig ka manood ng mga movies, something like that, nasa public place ka or like nasa commute ka, 'di ba? Tapos gusto natin mag-relax, nanonood tayo. Hindi kasi maiwasan minsan yung katabi natin is napapatingin sa pinapanood natin, no? So by activating the privacy display, ang maganda dito guys, yung nasa paligid mo or yung nasa gilid mo, hindi po makikita yung pinapanood nyo. So ikaw na nakaharap, ikaw lang po ang makakakita dun sa content or dun sa movie or sa video na pinapanood mo. Just like itong pinapakita ko po sa inyo dito sa video. So ganun ka-powerful guys ang privacy display of Samsung. And take note, this is only available with the Galaxy S26 Ultra. So ibig sabihin, kung gusto mo yung ganitong kakaibang feature and very useful feature, kay Galaxy S26 Ultra lang po available. So, hindi po siya makikita kay S26 Plus and S26 base model. Hindi rin natin pwedeng pangarapin tong technology na to sa software update kasi po, this is embedded with the hardware technology of Galaxy S26 Ultra. Pangalawang magandang feature ng Galaxy S26 series na inintroduce ngayon po ay ang private album. Yup, you heard it right dahil hindi mo na kailangan mag-download ng third-party application or mag-save palagi sa secure folder mo ng mga confidentials or private na mga files mo. Ngayon, with the private album, sa main gallery po, pwede na kayong mag-create and then you can now secured with password, something like PIN, mga ganon, or even the face recognition, pwede mo pong i-activate to unlock your private album. Ayan siya. So, hindi ka na mag-worry na yung mga files na dapat na kayo lang ang nakakakita, pag may nanghiram ng phone nyo, makikita sa gallery. With the private album, ayan na po yung solusyon. Pangatlong very useful feature ng Galaxy S26 series na inintroduce ay ang call screening. Sa feature na to, para ka nang merong personal secretary na taga-sagot or taga-screen literally ng mga tumatawag sa inyo. By this, maiiwasan na po yung masasagot natin yung mga unwanted or mga hindi naman importante na tawag. So dito, i-screening niya from the word itself, literally yung tumatawag sa'yo. Kung sino siya, and at the same time, pwede niyang tanungin kung bakit tumatawag. By that, mayroon kang option to answer this call or i-decline mo siya. So, ipapakita ko sa inyo paano siya nag-work. Hi, I'm a call assistant recording this call for the person you're trying to reach. Please say why you're calling. Please answer my call. I need to tell you something. Thank you. Please hold while I connect you. Sorry, the person you're calling can't answer now. Goodbye.
Idagdag nyo na rin dyan ang isa pa sa mga call assist features ng Galaxy S26 ay yung voicemail assist. So dito naman guys, ang maganda dito kapag like for example may tumatawag sa inyo. So ayaw mo siyang sagutin directly kasi example nasa meeting ka or hindi mo naman alam kung urgent ba or emergency ba to. So yung voicemail assist muna ang bahala po dyan. So dito, sasabihin niya, like for example, yung tinatawagan or kayo na tinatawagan, hindi pa kayo makakapagsagot, something like busy, yung mga ganon. Ngayon, siya na muna makikipag-usap para makapagbigay ng message through voice din. Ngayon, yung tumatawag sa inyo. Tapos, habang nagbibigay siya ng voice message, nababasa mo na kaagad as a literally message dun sa phone mo. So, makikita mo kung ano yung sinabi niya. Tapos, pwede mong balikan sa call logs yung mismong sinabi niya via voicemail kung ano yon. So, ipi-play mo lang po yung voice recording niya. So, napaka-useful nito. Pakita ko sa inyo how does it work. The person you're trying to reach isn't available. Please leave a message at the tone. When you finish talking, you may hang up. Please answer my call later. 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 Pang-apat na very useful feature ng Galaxy S26 series ay ang audio eraser. Ito is in-enhance lang ni Samsung kasi dati meron na nito sa mga previous flagship niya. But now, pwede na pong gumana with a third-party application like nanonood ka ng concert, documentary sa YouTube or Netflix, something like that. Yun. So, pwede nyo nang i-enhance pa yung audio niya if ever na medyo hindi nyo maintindihan or masyadong malakas yung background noise, something like that. Even sa browser ka lang nanonood, pwede nyo pong i-activate yung audio eraser. So, ganun po ka-powerful ang audio eraser feature ng Galaxy S26 series. Pang-limang features ng Galaxy S26 series na masasabi kong very useful and for me, this is my favorite talaga. Ito yung tinatawag na horizontal lock. So as you can see guys, on your screen, itong pinapakita ko, ganyan ako mag-record ng video. So expect natin, yung output nito is hindi siya ganon kaganda. So basically, since ganon ako mag-record, ito yung naging output. Tignan nyo maigi. Diba? So parang yung kinakapture ko na subject, sumasabay siya or magalaw in short. But now, with the horizontal lock features of the Galaxy S26 series, ito siya. Kung dati tuwan-tuwa na tayo with the Super Steady, mas lalo ngayon pag inactivate mo yung horizontal lock. Pag naka-activate to guys, para ka nang may built-in gimbal sa unit mo. Pakita ko sa inyo ito. So magre-record ako and sasadyain ko na talagang parang ginigewang-gewang ko yung unit while video recording, no? Ayan siya. So dapat, ini-expect natin dito, same nung kanina. Pero ngayon, since naka-turn on yung horizontal lock, ito na po yung naging output niya. So ganyan po ka-stable ang Galaxy S26 series kapag naka-turn on yung horizontal lock feature. So perfecto if ever na more on video recording ka, more on adventure ka, pero gusto mo nasa subject pa rin yung nare-record mo at hindi siya magalaw. Ito na yung sagot guys, the horizontal lock feature of Galaxy S26 series. Sa pang-anim naman guys, ito, obviously yung pinapakita ko sa inyo, ito lang naman ang kuha ni Galaxy S26 Ultra when it comes sa low light condition. So gaano siya ka dilim during the recording, ipapakita ko sa inyo. Ayan, hawak ko dyan is the action camera. Gusto ko lang kasing ma-realize nyo kung gaano kadilim yung location. I'm recording now using my Insta360 camera. Ito yan, ito yung hawak ko. And then right now, ayan, pinifilm din tayo ng S26 Ultra. Andun siya. Ayun. So, alam naman natin na hindi ganun kalinaw ang mga action camera when it comes to low light. But then, we're trying to see how good is the Galaxy S26 Ultra when it comes to low light condition. So, tingnan natin kung gaano ka lupit ang S26 Ultra when it comes sa mga nightography.
At syempre, sinabayan ko na rin yan. While nagtitest tayo ng video, ayan, nagche-check din tayo syempre ng mga kuha when it comes to camera. Ayan yung rear camera niya sa low light, ganyan ka natural. Tapos kapag nag-take ka naman ng selfie, using the front camera, ito naman po yung magiging output niya when it comes to low light. Ayan siya. It's very natural for me, ah. And as you can see, talagang maganda siya kahit mapa low light pa yan. Ayan. So, additional photo. Ayan. Tingnan nyo maigi, guys. O, di ba? So, ganun kalupit ang camera ng Galaxy S26 Ultra. At sa pampito naman, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-improve na ang AI technology ng Galaxy S26 series na for me, talagang mapapakinabangan and mas madali na siyang gamitin. Alright? So, as you can see, nag-take ako ng photo dito sa cake. And using the AI button, I'll choose the create. Ngayon guys, imbis na mag-drawing ako, magta-type na lang ako or magpa-prompt na lang ako. So like for example, yan, nag-type ako dyan, make the cake full. So antayin nyo lang yung cake na yan na may bawas. So eto guys, by the way, nakadepende to sa bilis ng internet connection. So the more na mas stable or mas mabilis ang internet connection ninyo, mas mabilis. So kita nyo, no? So by that, the command na make the cake full, nabuo siya. And ang maganda dito, hindi mo siya kailangan i-save kaagad. Makikita mo na yung previous na itsura niya. Or you can choose between keep editing. So, pag kinip editing mo, pwede kang mag-add ulit ng iba pang prompt. So, like for example, itong ginagawa ko, add strawberry. And then, click generate. Tapos, ganun ulit, aantayin nyo siya. Imagine from cake na may bawas, nabuo siya. So, nung nabigay na ni AI, naging buo na yung cake, nagdagdag ako ng prompt, nagpapa-add ngayon ako ng strawberry. So, check natin kung kaya niya, no? So, dito guys, again, ulitin ko, depende sa internet connection. So, as you can see, ayan na po, nagkaroon na ng strawberry yung kaninang cake na may bawas. Ganun po kalupit. And also, pwede ka pang mag-generate ulit. Generate more, kumbaga. So, pwede pa siyang mag-suggest ng mga iba pang output. Ito naman, donut, try natin siya. So, click nyo lang yung logo ng AI and then select create. And then, ayan. So, dyan sa text box na yan, dyan po kayo mag-i-input ng gusto ninyong prompt. So, like for example, ito, from that flavor of donut, ayan, nag-command ako lang, make this donut into strawberry flavor. Ayan. So, ngayon, magdidepende ulit yan sa internet connection. Aantayin nyo lang po yan. So, from this flavor, ayan siya, into strawberry flavor na gusto ko, kaya na pong gawin niya ng AI. So, antayin nyo lang po yan, ma-generate yung prompt na nilagay nyo. So, ganyan po yung mangyayari. Ayan siya. So, tignan nyo, from this one, ayan, kita nyo, no? From to this, rather. Ayan. So, ganun po kalupit yung photo assist ng Galaxy S26 series ngayon ng Samsung. So, ngayon, ang malupit dyan, guys, kahit na i-zoom mo yan, hindi po halata na AI siya. Kumbaga, akala mo, halos totoo talaga na siya, flavor ng pagkain. Ayan, no? Oh, ganun po kalupit gumawa ang photo assist ng Galaxy S26 series. Though may mga ganitong features na rin naman si Samsung, pero yun nga lang, dati kasi kailangan magmamanual ka pa na drawing, 'di ba? Sa gusto mong i-add. Tapos minsan unexpected pa yung binibigay niya na output. Unlike dito, prompt-based na siya. So type mo lang, describe mo lang yung gusto mong maging output or yung gusto mong kalabasan na edit ng photo mo and let the AI, ayan, works for you. Antayin mo lang ng mga ilang seconds or depende sa internet connection mo and then ayan, para ka nang nagpa-edit professionally. So, ganun kalupit yung latest na AI technology sa photo assist ng Samsung Galaxy S26 series. At pangwalong reason kung bakit sulit talaga ang Galaxy S26 Ultra, well basically, ayan, binigay na ni Samsung ang isa sa mga pangarap natin na processor sa isang smartphone, ang Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Yup, for Galaxy, ibig sabihin guys, itong Snapdragon na to is build talaga specifically for the Galaxy S26 Ultra. Ibig sabihin, optimize po ito sa S26 Ultra. Kaya naman kung more on multitasking ka, gaming, and whatsoever man yan, AI technology,
Ayan, kayang-kaya pong isupport yan ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. By the way guys, for this upgrade compared with the previous flagship of Samsung, ang talagang tinrabaho dito ng Snapdragon is the NPU or the Neural Processing Unit. Up to 39% na po yung tinaas nito compared with the predecessor or compared with Galaxy S25 Ultra. And for the GPU, 24% po, and the CPU performance is 19%. So, ibig sabihin, literally po, hindi ka na makaka-experience dito ng interruptions or something like naglalag or hindi kaya yung graphics ng nilalaro mo. So, ganun po ka-powerful ang Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Wala ka na rin dapat ipag-alala pa when it comes to cooling system dahil niredesign niya yung vapor chamber technology para literally nakakalabas and nakakapag-circulate po ng maayos yung heat dito sa phone na to. Kaya naman, kayang-kaya mo nang maglaro dito ng walang interruption all throughout the day. At pang-siyam naman na reason kung bakit solid mag-upgrade ng Samsung Galaxy S26 Ultra. Well, kung gusto mo nang mabilis mag-charge, ito po ang flagship ng Samsung na capable na for super fast charging 3.0. Kasi in just 30 minutes of charging po, 75% na kaagad. Dahil capable na po ito ng 60 watts adapter. So isa yan sa mga inihiling talaga natin kay Samsung, 'di ba? Kasi dati 25 watts, 45 watts lang, but now ayan, pwede mo na ma-enjoy ang 60 watts technology kay Galaxy S26 Ultra. And lastly na nagustuhan ko with the new Samsung Galaxy S26 Ultra, syempre, nandiyan pa rin yung embedded S Pen. So for me, this is very useful and talagang napapakinabangan ko to, especially kapag may mga instant kailangan akong permahan or kailangan instantly i-take down na notes. Ayun, just push and pull lang since embedded siya, makakapag-take down na kaagad tayo ng notes. So isa rin sa nagustuhan ko dito kay Galaxy S26 Ultra ngayon, for me, siya ang pinakamanipis na may embedded S Pen. Yap, sa sobrang nipis ng Galaxy S26 Ultra, actually kapag pinagtabi-tabi mo siya ng base model and the S26 Plus model, ayan, halos hindi nyo po makikita yung kaibahan nila when it comes sa nipis. So for now, ayan, siya ang may pinakamanipis na phone with S Pen. Kaya syempre, kung mapapansin niyo yung S Pen, medyo mas naging maliit din or naging mas manipis din compared with the previous S Pen ng mga Galaxy smartphone ng Samsung. Ayan guys, take a look kung gaano ka nipis si Galaxy S26 Ultra. Imagine na may S Pen po yan, and as you can see, almost hindi nyo po makita yung difference niya when it comes sa thickness or sa nipis. Actually, kung hindi mo nga to susukatin, hindi mo hindi mo masasabi na mas makapal ng konting-konti si Galaxy S26 Ultra. Actually guys, ang advantage din nito ngayon with the 6.9 inches, isa sa napansin ko sa kanya, napaka-compact niyang hawakan. Sa lahat ng Ultra na nagamit ko, ito ang pinaka-compact. Alam mo yung 6.9 inches, pero yung feeling ng hawak mo is para ka lang naka-plus sa mga previous flagship ng Samsung. Ganon yung feeling. Talagang min-maximize dito ng Samsung yung bezels niya. Kaya kung makikita ninyo, almost screen na lang talaga kapag nakaharap sa inyo yung device kasi yung bezels nito sobrang nipis na. Kaya ngayon guys, ayun, sa mga nalalakyan ng mga Ultra, para sa akin, ma-appreciate nyo yung Galaxy S26 Ultra ngayon dahil para na lang siyang plus model pero 6.9 inches yung laki ng screen.